kapanayamin po muna natin ang Manila Police District mga kapuso. Tayo ho ay mag-update tungkol pa rin po sa kanilang paghahanda para sa Undas 2024. Nasa ating linya si Major Philip Ines, ang spokesperson ng Manila Police District. Major, magandang gabi. Sa Riding in Tandem, si Glenn Nuego po ito, sir. Yes, Sir Glenn, isang mapagpala at kalmadong gabi. Ganun din sa mga nakatugaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Yes, sir. Gusto ko lamang sana, sir, ang paalala ho ba? Baka may namimiss ako, sir, may hindi pa ako nababanggit. Ano ba yung mga paalala pa ng Manila Police District na dapat malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po bibisita Manila at saka Manila North at South Cemetery, sir? Yes, meron na tayong maagang mga advisory na nilabas at kakatagdagan dyan na Sir Glenn, yung ipopost natin bukas sa ating official social media account ng Manila Police District kung saan nga yung ating mga paalala, yung ating mga road closure, yung ating mga alternatibong kalsada, ipopostin natin yan para maging gabay ng ating mga kababayan. Sir, may mga nagbabahay-bahay minsan talaga sa loob ng mga sementeryo. Hindi naman may iwasan yan, sir. Meron talagang mga ganun. Sir, pag ganun ba, nagkakaroon ng parabagang pagsisita, at least pinapaalis muna sila? Actually, tuloy-tuloy yung ginagawa natin yan at kung ano yung ginawa natin nung nakarang taon ay gagawin din natin siya ngayon kasi sabi nga natin na wala namang anumang kaganapan ang pumukaw sa aming kamalayan nung nakarang taon na itawid natin ang maayos kung saan nga dito sa lungsod ng Manila matatagpuan yung pinakamalaking himlayan. Ito yung Manila North Cemetery kung saan naitala natin dito, Sir Glenn, ang mahigit 1,000,000 kalahati na mga kababayan natin dumalaw dito. Apat itong binabantayan natin sa lungsod ng Maynila. Ito yung Manila North Cemetery, South, itong Laloma at saka itong Chinese Cemetery. Oo. Sir, in terms of deployment ba, as early as now, meron na kayong mga tropa dyan sa sementeryo? Meron magkakaroon tayo ng tinatawag nating skeletal deployment pagdating ng October 27 hanggang 29. At pagdating naman ng October 30 hanggang November 4, magkakaroon tayo ng full deployment. Makikita ito dito yung presensya ng ating mga pulis, makikita ito sa mga entrada ng ating mga himlayan kung saan nga palalakasin natin dyan yung presensya ng ating kapulisan. At hindi lamang doon sa labas, sa entrada, kundi sa loob din mismo ng sementeryo para babantayan pa natin yung ating mga kababayan. Oh, sir, tama yan, sir. Maganda yung para mabantayan ang ating mga kababayan. Isa, sir, sa gusto kong marinig from MPD, ano ba yung reminder ho ninyo sa atin din hong mga kababayan na magpupunta sa sementeryo? Kasi, sir, hindi natin maiwasan. Every year, meron tayong minadadampot kayo ng snatch ng ganito. Baka may ipit gang na naman, sir, na mabuhay. I believe marami na kayong operations na nahuling ganyan sa mga tren, sa public transport. Sir, ano yung mga posibleng gawin na naman ng mga kriminal na karaniwang nangyayari tuwing Undas sa Major Philip? Tuloy-tuloy yung ginagawa natin ng mga police-initiated operation dyan. Meron din yung mga intel-driven operation. Hindi tayo titigil dyan. Magkakaroon lang tayo ng malaking persa dito sa mga himlayan natin at saka dito sa mga tinatawag nating major thoroughfare. Kasamahan na yung ating mga bus terminal at iba pang mga babantayan nating lugar. Kung saan nga gagamit tayo dito ng mahigit kumulang 1,000 mga MPD personnel. Hindi pa kasama dito yung mga augmentation natin coming from other agency. At yun ang ilalatag natin para bantayan yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. In-anticipate talaga natin yan na maraming talagang dadagsaan yan. At alam naman natin na itong Maynila ay talagang dito matatagpuan yung tinatawag na pinakamalaking himlayan dito sa Metro Manila. Ito nga yung Manila North Cemetery. Oo, gaano kaganda Major Philip na hanggang 7 PM lang ho talaga yung pagdalaw sa mga sementeryo, Major? Tama po kayo dyan na may mga ganun tayong advisory. Maaga na rin naman ating pinost yan. Ito ay advisory ng ating local government kung saan nga kinama na rin natin dito sa ating paalala sa ating mga kababayan. At ginagawa natin yan para maaga malaman ng ating mga kababayan hanggang kailan lang huling pwede maglibing, paglinis ng sementeryo, ano yung mga dapat at di dapat dalahin pag sila ibibisita sa ating mga himlayan. At saka wag masyado sigurong Major, wag masyadong bonggang-bongga ang mga kasuotan natin kasi minsan masyado nakaka-attract sa mga masasamang loob, Major, ano? Tama kayo dyan, Sir Glenn. Sabi nga natin, maging mapagbantay tayo sa sarili natin. At pag meron tayong mga, sabi nga, kahina-hinalang mga individual o kaya may mga nasaksihan tayo, ang sabi nga natin dyan, at sa dulo lamang po ng mga daliri nyo ang mga Police Maynila, maaari nyo po kaming tawagan o kaya i-message sa aming mga social media account. Makikita po ito, pinupost po natin ito sa ating official natin na social media account. At hindi lamang po yun, makikita nyo pa yung mga numero ng mga iba't ibang istasyon,
na maaari nyo tawagan pag kailangan nyo po ng assistance namin. Alright, Major, maraming salamat sa muling pagpapaalala sa ating mga kababayan. Sir, mag-iingat po kayo. Good night po sa inyo sa MPD. Yes, Sir Glenn, maraming salamat muli sa ngalan ng aming punong taga-timon, ang tinatawag nating Phenomenal General, Brigadier General Arnold Thomas Ibay, na may tataktom, tapat sa serbisyo, ora mismo maksyon at may malasakit sa timbulan ng Laya at Diwang Dakila, ang lungsod ng Maynila. Ayan, mga kapuso, mga ka-riding in tandem, ang tagapagsalita po ng Manila Police District, si Major Philip Ines. Hindi po kandidato yun. Ganun lang ho talaga si Major Philip Ines, ka-riding in tandem. Mataling haga. Kaya na malalim magsalita. Hindi ko alam kung Bulakenyo to si Major Philip eh. Parang ganun ho siya kalalim mo talaga magsalita, di ba? Ano pa ho